DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Nagsikap ako para mapabuti tayo. Pinagtakpan ko sa pamilya at kaibigan ko ang mga pagkakamali mo. Pero binaliwala mong lahat ng yon. Ngayon sasabihin mo, huwag kitang iwan? Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako, ang bukas. Napakasama mo, Brian. Napakasama mo, Brian! Walang iya ka! Wala akong kwentang ama! Wala rin kwentang asawa! Kaya nawala na rin kayo sa si Ariana! Bakit ka nagwawala? Inay! Bukas ang pinto nitong bahay kaya pumasok na ako. Ano ba nangyari? Bakit ka umiiyak at nagwawala? Umalis na si Ariana, Inay! Iniwalay na niya ako! Nawala na ang aming anak! Pati siya nawala na rin sa akin. Brian! At kasalanan ko po lahat! Arian, anak. Handa ng hapunan. Kumain na tayo. Ay, parang wala akong ganang kumain. Matagal na panahon ka naming hindi nakasabay maghapunan. Ngayon lang ulit tayo magkakasama-sama. Ika na. Paborito mong nakahain. Ay, mahal mo pa rin siya. Yung bang dahilan kaya ka umiiyak? hindi po. Nagsisisi ako kung bakit minahal ko pa si Brian.
at kung bakit hindi ko siya iniwalayan agad. Siguro kung noong pa iniwan ko na siya, hindi namatay ang anak namin. May kasalanan din ako sa nangyari sa anak ko, Itay. Arian, patawarin mo na rin ang iyong sarili sa mga nagawa mong pagkakamali. Wala ka nang magagawa pa para baguhin yun. Dahil tapos na yun. Paano ko mapapatawad ang sarili ko? Anak ko namatay. Buksan mo sa Diyos ang puso mo. Ipakiusap mo sa Kanya na tulungan kang mapatawad ang iyong sarili. Matanggap ang pagpanaw ng iyong anak ng maluwag sa dibdib at malimot ang masakit na pangyayaring to. Nahihirapan ako, Itay. Kahit na nga, iniwan ko na si Brian. Kung ikaw lamang mag-isa, talagang hindi mo makakaya dahil bilang tao, mahina ka. Itay. Pero siya nalalapitan mo. Walang imposible. Kaya kumapit ka ng mahigpit at magtiwala sa Diyos at makikita mo. Diringgin ka niya. Gagaling ang sugat sa iyong puso. Kayo? Bakit narito kayo? Arian, ibig kong humingi ng tawad sa iyo. Malaking bahagi ng paghihirap mo sa piling ni Brian, kagagawan ko. Patawad. Nagkamali na nga kayo ng aking anak dahil sa pag-aasawa ng maaga. Dinagdagan ko pa ang pagkakamaling yun. Nanay, Trining. Hindi kayo mapupunta sa lugar na yun at babahain kung naging mabuti lang ako sa iyo. Patawarin mo ako, Arian. Mabigat ang damdamin ko dahil sa mga kasalanan ko. Pakiramdam ko, hindi lang buhay ng aking anak ang winasak ko, maging ang buhay ng inosente kong apo. Nanay. Sana mapatawad mo ako. At nagpunta pala dito ang biyanan mong Hilaw. Oo, Joy. Anong ginawa niya rito? Pinababalik ka sa anak niya. Hindi. Humingi siya ng tawad sa lahat ng mga nagawa niya sa akin. Mabuti naman, natauhan na siya. Naramdam ko naman yung pagsisisi niya. At pinatawad mo ba si Aling Trining? Sabi ko sa kanya, masakit pa rin sa akin yung lahat. Pero dahil sa awa ng Diyos, sisikapin kong kalimutan ang lahat at magbagong buhay. At sinabi ko rin sa kanya na dumalangin din siya sa Diyos para pagalingin yung sakit ng aming mga kalooban. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O ano? Tapos ka na mag-enroll? Oo, kuya. Pwede na tayo umuwi. Hindi pa. Ha? Pupunta tayo sa mall. Bakit? Anong gagawin natin doon? Mag-aaral ka na uli. Kaya kailangan ibili ka ng mga gamit. Bibili tayo. Salamat, kuya. At pagkatapos, kakain tayo ni Itay sa restaurant. Talaga? Oo. Hihintayin tayo ni Itay sa mall. Bonding moment natin to.
Salamat talaga sa inyo ni Itay. Ibinangon niyo ako sa pagkakalugmok. Kahit na nga, naging matigas ang ulo ko. Pero pangako, hindi ko na kayo bibiguin. Hindi na masasayang ang pagpapaaral niyo sa akin. Binabati ko ta, anak. Salamat po, Tay. Congratulations, Kuya. Thanks, sis. Sa wakas, nakasal din kayo ni Ate Elaine. Oo nga. Ang tagal din niya naghintay, ha? Kasi pinatapos pa ako ng pag-aaral. Uy, nakatulong din naman ang paghihintay namin eh. Nadagdagan pa kahit paano ang ipon namin. Oy, Mark, ikaw pakamahalin mong asawa mo, ha? At huwag ka sanang maging mainitin ng ulo, ha? Opo, Tay. Sinabi ni Tay. Hindi naman po ako magagalitin eh. Oh, ngayon, Arian, ha? Kayong dalawa na lang ni Itay ang maiiwan sa bahay. Aalagaan mo si Itay, ha? Oh, yes, Ano? Kuya. Promise Uy, yun. tumigil nga kayong dalawa. Oh, no. Tay, Kung mag-usap kayo, akala nyo napakatanda ko na. Diba? Malakas pa ang tatay nyo, hoy! Pwede pang mag-asawa uli. Naku, ha? Aba, ang anak ko! Bumalik na rin matapos ang ilang taon. Lalo kang gumwapo, anak. Nahiyang po ako sa abroad, Nay. Anak, na-miss kita. Kasi naman, mula na matapos mo ang high school at ang kinuha mong 2-year course, nag-abroad ka na. Hayaan niyo, Nay. Susulitin natin ang mga bakasyon ko. Mamamasyal tayo ng mamamasyal. Bakasyon? Ibig mo sabihin na alis ka uli, anak? Kailangan po eh. Sayang naman ang malaking kita ko doon. Baka naman may nobya ka nang iniwan doon. Sabihin mo naman sa akin, hindi naman kita pipigilan eh. 28 anyos ka na, nasa tamang edad na. Nako, Nay. Wala po akong nobya. Naiwan po rito ang puso ko. Naalala mo pa rin pala siya. Hindi ko po siya nalilimutan, Nay. Kahit matagal na kaming hindi nakikita. Ang balita ko nakatapos na siya ng kolehiyo. At meron na rin siya magandang trabaho. Galit pa rin kaya siya sa akin? Abi, bakit hindi mo puntahan? Doon pa rin naman sila sa dati nakatira. Mas malaki na nga lang ngayon ang bahay nila. Nahiya po ako, Nay. At natatakot din na muling masaktan. Anak, paano mo malalaman kung may maaasahan ka pa kung hindi mo lalakasan ang iyong loob? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tumawag ka na ba ng masasakyan natin? Oo. Kaso wala pang available. Maghintay lang daw tayo ng konti. Dapat kasi nagpasundo na lang tayo sa asawa mo. Ang dami mo naman palang bibilihin. Marami kasi kami kailangan sa bahay, girl. May handaan sa Makalawa.
bumili na rin ako ng mga ACS products, lalo na yung Shield Bath Soap. Naku, paborito kong gamitin yun eh. Eh bakit nga hindi tayo nagpasundo sa hobby mo? Naku, may meeting yung tao. Kung bakit naman kasi, sinira mo yung kotse mo. Sobra ka naman. Hindi ko sinira yun, ano? Nasira. Hindi natapos gawin. Kaya wala akong sasakyan ngayon. Excuse me. Ay, Naghihintay ba kayo ng masasakyan? oo. Kaya lang, Brian? Ako nga, Joy. Uy, muntik na kita hindi makilala. Laki ng pinagbago mo. Talaga nagbago na ako. Kadarating ko lang pala galing Hong Kong. 4 years ako doon. Uy, talaga? Tignan mo nga naman, oh. Kumusta ka na? At maging ikaw, Arian. Well, ako, married na. O ikaw, Arian, ikaw naman ang magkwento. Okay naman ako. May maayos na trabaho ngayon. Mas stable kaysa dati. Si Joy married na pala. Ikaw, Arian, ganun din ba? Ayoko munang isipin ng bagay na yun. Gusto ko mag-enjoy sa career ko. Dahil ba sa mga nangyari? Kinalimutan ko na yon, Brian. Tanggap ko ng lahat. Magaling na ang sugat ng puso ko. Sabi nyo, naghihintay kayo ng masasakyan. Mahirapan kayong sumakay ngayon. Kung okay lang sa inyo, ihatid ko na kayo. Ano eh? Uy, pati na tayo, Arian. Na makauwi na ako. Pagod na ako eh. Nag-abroad pala si Brian? Oo, yun ang sabi niya nang unang ihatid niya ritong kapatid mo. 4 years daw siya doon. Una? Ibig sabihin, naulit pa yun, Itay? Madalas na niyang dinadalaw ritong kapatid mo. At payag naman kayo? Nasa hustong gulang na sila. Maayos na rin ang trabaho. Palagay ko naman sa pagkakataong ito, kaya na nilang harapin ang kanilang kinabukasan. Kanina pa parang natutulala ang misis ko Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwalang legal na tayo mag-asawa ngayon. Maniwala ka na. Dahil totoo na ito. Sa dami ng mga nangyari sa buhay natin. Sa huli, tayong dalawa pa rin pala. Salamat, Brian. Kahit na matindi ang galit ko sa'yo noon, binalikan mo pa rin ako. Kung di mo ginawa yon, siguro, hindi na rin ako magmamahal pa. Kaya nga hindi ako makapagnobya Dahil nasa iyo pa rin ang puso ko. Ngayong kasama na uli kita, wala na ang kalungkutan dito sa puso ko. At damang-dama ko ng may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina James Quaton,
Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at si Rosana Villegas sa papel na Arian. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahakdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.